Good morning! Happy Saturday! Happy weekend! Isang mainit na weekend. Dit no, yung mga siguro karamihan sa atin ngayon ay nasa kanilang mga biyahe na papunta sa kanilang mga kanilang probinsya kasi election on Monday and long weekend, and yung mga bata is naka-vacation na sa ibang mga school, naka-vacation na yung mga bata. Yung saan ako naka-vacation na sila naka-semestral break na sila. So yan, init! Nagpawisan ako ng bongga. Okay, may gagawin tayo today. So, kasi itong halaman na to is mahal before. Tipo makikipag-agawan ka pa talaga sa mga minors. And swerte kapag nakakuha ka ng mura. But, sa mga nakalipas na mga panahon, hindi na siya pinapansin. Isa na siya sa mga halaman na mahal before, hindi na pinapansin ngayon. So, ngayon ay chachap-chapin natin siya para dumamit na ibenta natin ng tig 50 pesos per cuttings. 50 per cutting. Sige, libre ko na yung pot, libre ko ng lupa. Yan. Pag pinadala ko sa inyo, nakapat at nakalupa siya, hihintayin na lang lumaki at magkaugat at magbigay ng bagong dahon or halaman man yan. Okay, ang sinasabi kong halaman ay si Philodendron mexicanum. Ayan. Diba ang mahal ito before, no? Yan, ito. Itong ating chachap-chapin yung araw na to. Ayan. Ayan. O, tingnan nyo gano'ng kahaba. Binili ko to, I think, early this year. So, ganito siya kabilis lumaki. Siguro binili ko siya, mga ganito lang katangkad. And dahil nga, napabayaan ko, ayan, ganyan na siya. So, yan, chachap-chapin na natin to para magbigay siya ng mas malalaking dahon. Para maging giant na siya. So, hindi ko alam kung ilang chop ang magagawa natin. Pero, ikakat natin siya from here siguro. From here, dito na lang. Yan, dito. Cut natin siya. Yun. Para maibenta ko sa inyo ng mas mura yung cuttings niya. Kasi wala naman din na masyadong pinapansin to ngayon Benta natin ng halos pamigay na lang. Okay? Okay. O, diba yung ugat niya, oh? Oh, yung ugat. Grabe. So, ito na lang siya. Ito na yung mother niya. Hintayin natin magbigay ng mas malaking dahon. Kasi the more na kinakat nyo yung mga halaman, most especially yung mga philodendrons, the more na nagbibigay sila ng malaking dahon. Ayan. O, tingnan nyo naman kung gaano kahaba yung isi-chop-chop natin. Ayan, ha? Iba talaga amoy ng philodendron kapag kinat. Yung amoy ng dagta niya. Iba, no? So, yeah. Ngayon yung last day ng campaign ng mga local elections natin. So, yan, abangan natin kasi ng mga mananalo. And may God guide us para sa mga pipiliin natin na karapat-dapat sa ating sa pwesto na makatulong sa ating barangay. Yan. So, yan. Sana ay mag-guide ng maayos ang ating election na mairao siya ng maayos. Peaceful ba? Peaceful election. Okay. So, ayan. O, diba? Mag-start tayo from the bottom kasi mahirap. Grabe, ang mahal-mahal nito. And tuwan-tuwa kasi ako sa shape ng dahon niya. Para siyang, parang spear or parang sword or whatever man yan. Yan, mag-cut muna tayo bago tayo mag-flex, ha. O, per cutting tayo, 50 lang. Itatanim ko na. Para pagdating sa inyo, hintayin nyo na lang mag-stable. Pa-stable nyo na lang. Actually, dalawang puno yung ganyan ko. Nasa harapan ko yung isa. Diyan lang muna siya. Kasi hindi ko pa maharap talaga yan. Nakadalawa na tayo. Hindi ko alam kung ilang cuttings magagawa natin today. Wala pang dumadaan na siguro mamayang hapon yan. Tsaka mamayang hapon is trick or treat celebration ito sa aming village kasi yung anak ko ayaw na mag trick or treat. Andoon nagte-training ng football sa Rizal Stadium. May pa-training kasi yung mga Ascals. Talaga mahilig siya sa football. Yun talagang gusto niya. Nag-try siya mag-basketball pero sabi niya sa akin, "Mommy,
talagang football ang gusto ko. Sige. Kaya pag may mga training na mga football, yan, sinasali namin siya kasi gustong-gusto niya talaga yun. So, doon sila mag-ama sa Manila. Training sila ng football. Ascals. So, ang tuwa siya na nag-open ng training ang Ascals. Okay. Okay. Hindi ko pa, mamaya natin bibilangin kung gaano kadami yung atin nakat, ha. Tapos mag-iwan tayo ng top. Ah! Kinahulog na nga. Ay, grabe kasing ugat niya, oh. Kaya maganda talaga i-bundle mo siya sa pole. Kasi grabe siya magbigay ng ugat. Ang aagaw to ng ano, alam ba may katabi siya mga paso or coco pole, mga agaw to ng ano, kakapitan. Kaya ang gusto ko, alam niyo kung anong gusto ko, gumawa ako ng wall, gagawa ko ng wall, yung parang living wall. May nakita ka kasi akong style, ang ginamit nila is steel matting, and then yung palaman niya or pinakang media ay coco peat and coco husk. Coco peat, hindi pala, coco husk and mga cubes. Gagawin ko yun! Mga philodendron natin na mabibilis magsipaggapangan, tsaka mga ano, pangarap ko is philodendron na mabibilis magsipaggapang, tsaka yung mga pinapadami ko na mga syngoniums. Basta yung mga crawling natin na mga halaman, yung mga creepers natin, dun ko gagawin. Sana magawa ko siya. Ang struggle ko lang is yung limited space. Hanggang dito. Natin dito. Yung limited space kasi syempre nasa syudad tayo. Ayan ang top cut natin. So beautiful. Yan ang top cut. Yung top cut akin to, ha. Hindi ko to ibibenta. Kasi wala kasi akong, ano, wala akong Mexicanum na yung single pot lang. Ang Mexicanum kasi dalawang puro trailing na matatanda na. So, akin to. This is mine. Okay, bilangin natin kung saan ba tayo abutan ng ano, kampanya kasi maingay sila. Maingay yung kanilang sound system. Marami nga nagrereklamo dito sa amin na ano, nabubulabog kasi nga sobrang lakas ng sound system. Yung mga batang natutulog yung mga sakit pang iba. Anyway, natatapos na naman ang election. Huwag sa taibutan. Kasi nakaranda ko nakapag-vlog kasi ingay nila. Okay, yeah. So, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, naka-9. Bali, 10 cuttings rin tayo kasama top cut. Ayan na. Eto. Pang post ko sa ating Facebook. Target. Ayan. Ayan. So, yan ha. Tigsa 50 lang to, ha. Mexicanum, 50 pesos per cutting. Itatanim ko na siya para sa inyo. Para pagdating dyan sa inyo ay hintayin nyo na lang magbigay ng suloy. Yan. Magsusuloy yan dito. Kaya yung ugat, oh. Diba? Sabi ko sa inyo. Yan. Okay. PM nyo ako sa mga gusto, ha. Flex na tayo. Flex na tayo ng ating. Eto. This one, kapag hindi ito nabili ngayon, ang ganda ng variegation. Parang ayaw ko ibenta. Parang ayaw kitang ibenta. Ang ganda ng var mo. Oh, ang ganda ng var. Lahat ng dahon niya may var. Ano? Si ano to? This, ilang puno ba to? Isa lang. Pinaikot-ikot ko lang. Mahaba siya. This is Epi Albon. Ang ganda-ganda ng var. Yan, oh. Ganda, oh. Ganito kahaba. Yeah, sige, bigay ko lang to sa iyo ng ano, parang ayaw ko tang ibenta. Ganito yung mga var na gusto ko kasi matitibay to. Ayoko kasi nang nagpo-full moon. Kasi ang tendency niya is manipis. Siyempre, kapag puro white siya, wala siyang, ano bang tawag doon? Chlorophyll. Yan, walang chlorophyll masyado. So, ang tendency, manipis. Manipis yung uga, yung dahon. And sensitive siya sa sunlight. Once na nasikatan ng araw na arawan, natutunaw. Yan, o. Yan din ang sakit ng mga, yan talaga sakit ng mga variegated na white. Yan, mga white variegated na mga halaman. Kasi syempre, manipis ang kalang chlorophyll. Hindi nila kaya, or they cannot withstand yung sobrang rays ng araw. So, tutunaw. Okay, ito. Oh, tingnan nyo. Yan. Natutunaw siya. Pero this one is super ganda. Ayun, oh. Sige, bigay ko sa inyo ng anong to. Parang bigay. Sige, 420 na lang to.
Ito, pag nilipat nyo to sa white pot or sa mga mahihilig talaga mag-propagate, ay, ang bongga nito. Sige na, bitawan ko na to. Swerte mga kuha nito. Ang ganda, oh. 420. Meron ako ditong, this is Gigantum, green Gigantum. Ayan, green Gigantum. Sige, 150 na lang to. 150 green Gigantum. Ayan. Hindi ko alam kung mag-war ito. Parang hindi yata. Meron tayong Frosted Heart. Isa sa mga favorite ko na Syngonium din. Frosted Heart. Giant ang kanya mga dahon. 385 ang bigay ko before. Sige, 350 na lang to. Ito naman, ay, nandun sa kabilang bahay yung papasample ko sana sa inyo na lush na talaga siya. Pwede itong lagyan ng pole kasi Syngonium trailing. Tapos ang ganda ng mga dahon yan. Parang gulay. No? Parang gulay. Ano yung gulay natin sa probinsya na yung malalapat ang dahon? Sa amin kasi tawag ay lumbay. Sa Mindoro. Hindi ko lang tawag. Kasi malapat ang dahon, lumbay na hinahalo sa sinabawang isda. Sarap din yun. Basta fresh yung isda. Sarap. Fresh ang isda. Parang kanina nagla-live yung batchmate ko nung high school. Tabing dagat kasi sila. Every morning daw, pag may huli, yung mga kapitbahay nila, binibigyan sila. Kanina, alam mo kung anong huli? Lapu-lapu lang naman. Binigay. Sabi ko yan. Dito ang mahal niyan. True enough, dumaan si Ron. Yung sugay ko ng isda. Lapu-lapu. May dala siya lapu-lapu. 420. 450, 420 ang kilo ng lapu-lapu niya. Siya na bumili, mahal. Pero kaya, binibigay lang. Sarap ng steam lang. Lapu-lapu. Ang binili ko dalagang bukid, 320 ang kilo. My God. So expensive ang bilihin. Kung gusto mong kumain na masarap, talaga gagastos ka. Pag wala ka sa probinsya, no? Pag nasa syudad ka. Yeah, meron ako sa dito. Sige, bigay ko na rin siguro. Ang guganda ng bar nyo naman. Ito makalat lang siya. Kasi wala siyang pole. Ayan, ito mas, hindi. Halos siman sila ng pagiging lash. Mas bugbog lang ito. Bugbog to. Nabugbog lang siya. Sige, bigay ko na ito sa inyo ng ano. This is, pwede na ito sa 250. 250. Cut nyo na lang kayo. Bahala mag-propa. Kahapon umulan. Kaso feeling ko hindi lahat ay naabot ng ulan. So, mamaya, try natin magdilig habang ang mga bata ay nagtitrick or treat. Ayaw sumama ng anak ko sa trick or treat. Manghihingi daw siya ng candy pero hindi na siya magko-costume. Ang last na costume niya is last year. He is now 11-year-old. So, ayaw niya na. Hindi na raw siya bata para mag-costume. Wala na. Ako iko-costumean. Excited pa naman ako every year. Nag-stop lang kasi ang trick or treat noong nag-pandemic tayo. Pero last year, I think 2022. Yeah, last year, bumalik ang trick or treating dito sa amin. So, nagko-costume siya. Wala na. Ayaw niya na mag-costume. Okay. Ito. Ito yung naalala yung nawawala ko na nawawala ko na tinropa ko na giant photos. Hindi ko makita. Ito na nakita ko na siya. Nagbigay na siya ng bagong dahon. Naka-pole siya. May pangalan photos. Giant yan. Yan. Sige, this one, I'm selling it for only 200. Parang binayaran nyo lang sa akin ang pole at ang pot. 200. 200 na lang to. Sige, paunahan na kayo ha. Gusto nung una mag-PM sa akin, sa inyo na lang to. Parang libre ng halaman, pole and pot lang yung binayaran nyo. Kasi naman yung, yung ito is, hinarvest ko lang sa ating, unlimited source of golden photos. Photos pala. Kasi pag photos, picture yon. Photos, yung halaman yon. Okay? Lagi ako nagkakamali dyan. PH and PO. Okay. Ano pa ba? Na-prepare pa ba? Ito, ayaw nyo ba? This is, 200 lang din to. Budget meal na Paraiso Verde. 200. Meron ako ditong, this is Sunburst. Tingnan yung ganda, no? Hindi ko lang pa nalilipat. Pero, pakita ko lang sa inyo. Sunburst yan. Epi Sunburst. Look how beautiful the variegations of this sunburst. Actually, may nagsabi sa akin na mas maganda raw si sunburst kapag nag-mature compare kay flame. Kasi sa sunburst, kalat ang kanyang variegation, yung mga gold. Si flame kasi parang nakakoncentrate lang siya sa isang area. Though kalat siya, pero hindi siya katulad nito. Wala akong makuha. Dadalhin ko. Ate, wag na nga lang.
Gusto ko sana ipakita sa inyo eh. Kumbaga, sabog yung gold na ano ni Flame, na ni Sunburst. Compare kay Flame na itong area puro green, yung area gold, yung kabilang area green, ganyan. Yan oh. Yan. So, and isa pang difference sila, mas fast grower si Flame compare kay Sunburst, based sa aking experience ha, kasi sabay kong binili si Flame tsaka si Sunburst. Si Flame, nakailang harvest na ako. Si Sunburst, ayaw pa rin mag-mature. Malinggit pa din siya. So, kaya mas mahal si Sunburst compare kay Flame. Pero kasi ako, baliktad ko siya. Na mas binibenta ko ng mura si Sunburst kasi ano siya eh, hindi siya matured. Hindi pa ganun kaganda ng variegation niya. At the same time, ano bang reason ko? Ayun, mabagal siya lumaki. So, parang, for me lang ha, kasi hindi ko pa naman talaga alam kung ano yung difference nila before. Kaka-research, kakanood ko, kakapakinig ko sa mga advices ng mga iba pang plantita, yun nalaman ko na ganun pala silang dalawa. Anyway, yun. So, yun lamang. Wala na, no? Meron pala akong brand, andito, Brandtianum Affinity. Brandtianum Affinity. Yan, isa lang to. Wala akong ibebenta. Bakit ako gawin kitang mother? Basta may gusto lang naman. 450. Brand Affinity, 450 nga ba bigay ko? Anyway, yan, nasabi ko na eh. Check ko nga kung magkano bili ko sa iyo. May benta palugi. Palo pa. Okay, so that's it for today. Ang dami ko nang dinaldal sa inyo. And yeah, you know the drill. Sa mga bagong dating sa ating channel, pa-subscribe naman ako bago kayo umalis. And sa mga gustong magpa-reserve ng halaman, just let me know. Message nyo ako. Ang ating Facebook page link ay nasa description box na natin. Nandiyan na ang aking Instagram account. You can DM me. And ang aking mga contact information nandyan, my Viber, my WhatsApp, my phone number nandyan din. So, yan. Tawagan nyo ako. Okay, pag hindi ako sumagot pala sa call, text nyo ako kasi minsan hindi ko siya sinasagot. Kasi ang dami mga spam calls. Minsan naman, hindi ko naririnig. So, text nyo ako para sure, ha? Para mabalikan ko kayo. Ano pa ba? Location natin, San Francisco, Binyan, Laguna. We are accepting payments via GCash, Paymaya, Union Bank. Sige, meron akong BDO. Ano pa? Remittance senders, yes. And we do GCash, basta sa malalapit lang. Deliveries natin, Tok and Dalamo. Already? Okay, I'll see you guys on Monday. I'm not sure if we can do video on Monday, pero subukan natin. Kasi election on Monday, at saka mag-rest day OT ako. Tatrabaho ko sa Monday. Pero, sure yan, Tuesday may video tayo. Tomorrow kasi is our rest day. Rest day. Pero maglilinis pa ako ng garden. And yeah, kita-kits everyone. Ingat kayo lahat. Good luck sa ating election. Vote wisely. And God bless you all. Bye!